Paano nga ba mag-qualify sa SSS Maternity Benefit? By the way, kung first time mo sa channel na ito at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. May nagawa na kaming video before, complete guide yon tungkol sa maternity benefit ng SSS. At napansin namin na may mga tanong na paano mag-qualify, kailan yung dapat nilang hulugan, kung sakaling ganitong buwan sila manganganak. At dahil dyan, gumawa kami ng another video tungkol sa SSS Maternity Benefit. Sasagutin natin or magbibigay kami ng quick guide kung ano yung mga buwan na dapat mong hulugan. Depende kung kailan ka manganganak or kung kailan ka nakunan. Quickly, ang maternity benefit ng SSS is karagdagang allowance sa mga nagbuntis, let's say nanganak or nakunan, na pwedeng makuha sa SSS kung meron kang contribution doon sa qualifying period nila. At pag-uusapan natin kung ano nga ba yung qualifying period at paano ka nga ba makakwalify. Based sa definition or sa guidelines ng SSS, ito yung sinabi nila. Yung member dapat nagbayad siya ng at least 3 monthly contribution during this period. So kung may 3 buwang hulog ka, ang kailangan nating linawin ay kailan ba dapat itong hulog na to nangyari? Ito ba ay nung mga nganak ka pa lang? O kung alam mo nang mga nganak ka, naghulog ka na agad? Pasok ba yun sa computation ng SSS maternity benefit mo? At magkano nga ba yung pwedeng makuha? So, himay-himayin natin yung sinabi ng SSS. Sinabi nila 3 monthly contributions para mag-qualify. May sinabi rin silang period na katulad nito. Sinabi 12-month period immediately preceding or bago yung semester ng panganganak or nakunan. I-discuss muna natin itong semester para mas maging malinaw. Ang semester ay yung dalawang magkasunod na quarter. Ano naman yung quarter? Yung quarter naman ay 3 magkakasunod na buwan na natatapos sa March, June, September, at December. Linawin lang natin na yung quarter, hindi ko magkakasunod na buwan katulad nito, ay isang quarter na. Yung Feb, March, April magkakasunod, May, June, July magkakasunod, September, October, November magkakasunod, pero hindi yan matatawag na isang quarter. Dapat nagtatapos sila sa March, June, September, at December. Ang January to March, 1 quarter yan. Yung April to June, 2nd quarter yan ng taon. July to September, 3rd quarter. October to December, 4th quarter that year. At uulit-ulit sa January to March the following year. Ang dapat lang natin tandaan, yung isang taon, hinati lang talaga sa 4. Kaya may nabuong 4 na quarters sa isang taon na natatapos na March, June, September, at December. So, dapat malinaw na sa atin kung ano yung quarter kasi yung pagbabasehan natin para makuha yung semester ng panganganak or contingency. Dahil nga ang semester ay 2 magkasunod na quarter at pag nilatag natin yung buong kalendaryo, ganito yung makikita natin. Yung January to June, isang semester yan. Again, 2 quarter ang meron sa isang semester. Ang April to September, isang semester. Ang July to December, isang semester. Ang October to March, isang semester din yan. At ang January to June, bali umikot lang, isang semester din yan. So ulitin natin, kailan ang semester? Halimbawa, July ka manganganak this year. Ang magiging quarter niyan ay July to September. Ang semester naman yan ay April to September. May mga tanong din from previous video na para na pagpapalit nila yung semester. Halimbawa, katulad nito, July yung panganganak. Ang ginagawa nila is nagdadagdag sila ng 1 quarter after nung quarter nung panganganak nila. Hindi ganon, dapat paurong. Ang idadagdag mo ay yung naunang quarter. Katulad nito, July ka manganganak, ang quarter niyan ay July to September. So magdadagdag ka ng another quarter bago yung quarter kung kailan ka manganganak. So katulad nito, kung July ka manganganak, ang quarter mo ay April to June at July to September. So, dapat malinaw na kung ano yung semester ng panganganak mo or contingency. Pwede kasing tanongin to sa'yo sa SSS. Halimbawa, nag-inquire ka at tatanong sa'yo kailan yung semester of contingency. Ito yung semester na nakunan or semester na manganganak. At yung tanong natin kanina, kailan ba dapat maghulog? Kung sakaling naghulog ka ng April, May, June, yung 1 quarter bago yung panganganak mo, hindi yan kasama sa computation. Hindi rin yan qualifier. Kahit nga hulugan mo pa yung July, August, September kung kailan ka manganganak, hindi ka rin qualified. Kasi, based sa definition ng SSS, at least 3 monthly contribution in the 12 period immediately preceding or before the semester. So, dapat bago yung semester na to, yung 12-month period. So, halimbawa, ito, dahil alam na natin na July manganganak,
based sa test na rin or sinabi ng doctor mo, at alam mo na rin yung semester na panganganak mo, hindi na natin yung isasama sa computation or sa qualifier. Paurong ang bilang natin, 12-month preceding. So, itong March, yan yung unang buwan, yung Feb, pangalawang buwan, yung January, pangatlong buwan, hanggang sa maipon mo na o mabilang mo na yung 12-month preceding before the semester. Ito yung quick guide na ginawa namin para hindi na rin kayo malito. Ito kasi yung napapansin kong tanong ng karamihan kung kailan ba yung dapat nilang hulugan, depende sa panganak nila. Ang kailangan yung tingnan ay itong dulo ng mga table, hindi pwedeng sa unahan. Dahil kung mapapansin nyo sa SSS, laging paurong yung bilang nila. So halimbawa, manganganak ka ng either January, February, March, ang semester mo ay magdadagdag ka ng isang quarter paurong. That's why yung October, November, December, January, February, March, hindi na yan kasama sa computation. Ito na yung semester mo. So, ang bibilangin mong 12 months preceding the semester ay ito na, October to December at January to September. So, linawin lang natin na kung dito ka manganganak, January, February, March, ang dapat na may hulog at least 3 months ay mula October 2 years ago hanggang September last year. Kung sakali naman na ang panganak mo ay October to December, ang semester na niyan ay July to December. Same year lang ito nag-fall. Hindi katulad nung nauna kanina na January yung quarter, last year or a year prior, yung quarter na nakadugtong sa kanya. Dito magkarugtong or same year nga. So, ang dapat na may hulog ng at least 3 months ay yung January to June, same year, or July to December, last year. Ganon din dito sa July, August, September. Ito yung halimbawa natin kanina. So, dapat ang may hulog ay April last year until March this year. Kung sakali naman na April, May, June ang panganak mo, ang semester niyan ay January to June. So, ang dapat na may hulog ay yung buong taon last year naman, January to December. So, check nyo na lang dito kung kailan yung contingency ng panganak ninyo or kung kailan ba kayo manganganak or let's say nakunan, tingnan kung saang semester nakapaloob at i-check kung may contribution ba kayo sa mga panahong ito or kung kaya nyo pang mahabol, pwede kayong maghulog na agad sa SSS. Pwede kayong mag-generate ng PRN in advance kung sakaling alam nyo kung kailan ba kayo manganganak. At ito naman yung itsura ng qualified. Halimbawa, ito yung 12-month period. Kung may 3 hulog ka, qualified na. Kung nakapaghulog ka din nung umpisa pa lang at pasok siya dun sa 12-month period, qualified na rin. Kahit hindi magkakadugtong, pwedeng qualified as long as 3 hulog ang ginawa mo sa SSS. Ngayon ang tanong, may 3 hulog ka na, alam mong qualified ka na, pwede na kaya yun? Pwede naman siya, yun nga lang ang makukuha mo ay ganitong amount, 7,000 pesos. At sa SSS, pwede kang makakuha ng up to 70,000 pesos or 80,000 pesos, depende kung na-maximize mo yung hulog. Kailangan ba yung buong taon, yung 12 months may hulog sa SSS? So, linawin natin. Ito yung halimbawa ng pwede mong makuha kung sakaling na-maximize mo nga yung hulog sa SSS. 70,000 pesos, pero kung solo parent ka, meron kang ID sa DSWD na nagpapatunay na solo parent ka, pwedeng umabot ng 80,000 pesos ang pwedeng mong makuha sa SSS. Kung sakali namang nakunan, 40,000 pesos ang pwedeng makuha. So, linawin lang natin dito na ang ginol niya ay 3 buwang hulog lang. Tapos, maliit lang din yung hinulog niya, 560 pesos per month. That's why ang nakuha niya ay 7,000 pesos lamang. Pero kung ang gusto mo ay katulad nito na 70,000 pesos, dapat masagad mo yung mga hulog ng kahit 6 na buwan lang. Hindi kailangan 12 buwan. Again, kanina ang sabi natin para maging qualified at least 3 months. Pero para ma-maximize mo yung benepisyo sa SSS, dapat at least 6 months yung hulog sa SSS. So katulad nito, kung 6 ang hinulog mo during that 12-month period bago yung semester ng panganak, pwede mong ma-maximize yung benepisyong makukuha sa SSS. Pwedeng magkakalaktaw, pwedeng magdikit-dikit, or pwedeng hinabol mo katulad nito. Dahil alam mo nga na nagbuntis ka based na rin sa test at bumilang ka ng after 9 months, nakapaghulog ka patuloy in advance sa SSS. So pag ganyan, maganda nga naman at pwede pa natin maplano yung pwede nating ihulog sa SSS. So ipakita ko lang yung halimbawa.
Ito yung parang hinabol niya. Ang ginol niya ay 20,000 pesos monthly salary credit. So, anong ibig sabihin nito? Magkano yung dapat na ihulog sa SSS? Dapat ba 20,000 pesos? So, ipakita ko sa inyo yung table from SSS mismo kung ano yung hulog at ano yung katapat niyang monthly salary credit. Para hindi na rin kayo malito, mag-focus na lang kayo dito sa regular SSS na column at sa regular SSS na column. Ibig sabihin, pag naghulog ako ng 560 for that month, ang MSC ko lang or monthly salary credit ay 4,000 pesos. Kung makapansin nyo, kanina, 560 yung hulog, kaya ang MSC niya ay 4,000 pesos. Yun din yung nagpakita sa SSS portal. 4,000 yung monthly salary credit. That's why 7,000 lang yung nakuha niya. So, ito yon. Pero kung tataasan mo yung hulog mo, halimbawa nagkaroon ka ng additional budget at nakapaghulog ka for that month ng 1,050, ang monthly salary credit niyan ay 7,500. Pero kung alam mo at makakahabol ka naman sa deadline ng pagbayad sa SSS at gusto mong makuha yung 70,000 pesos or 80,000 pesos sa SSS, tingnan mo na yung pinakamataas na monthly salary credit dito, which is yung 20,000 pesos. Ito yan. At ang 20,000 pesos, may hulog yan na dapat at least 2,800 pesos. Pwede ka kasing sumobra ng hulog sa SSS. Pero kahit sumobra yan, ang monthly salary credit ay 20,000 pesos, yun yung sagad, at yung iba naman ay mapupunta sa WizPlus account mo. Pero again, wag na natin pag-usapan yan kasi baka malito lang din tayo. Mag-focus na lang tayo kung magkano ba dapat yung hulog, which is 2,800 para makuha ko yung sagad na monthly salary credit na 20,000 pesos sa SSS. So, dahil 2,800 yung kailangan ihulog per month, pag naghulog tayo ng 6 months, parang ang ilalabas nating pera ay nasa 16,800 katulad nito. Again, yung 2,800, ang MSC niyan ay 20,000 pesos katulad ng nakikita natin dito. At ito rin yung pinrovide na computation ng SSS na umattend ako ng webinar. Nag-match naman, basta ma-maximize mo yung hulog, let's say 2,800 at ang naging MSC niyan ay 20,000 pesos, pwede ka makakuha ng 70,000 pesos. Kanina nasabi ko, pag solo parent, 80,000 pesos. Dahil ang multiplier para sa hindi solo parent ay 105 days lang. Pero kapag solo parent or yung mga single parent, ang multiplier niyan ay 120 days. So, ipakita natin. Halimbawa, na-maximize niya yung hulog niya or yung monthly salary credit, tapos tinimes natin sa 120 for solo parent, 80,000 pesos yung makuha. Paano naman kung nakunan? Uulitin lang din natin. I-times natin to sa 60 days kapag nakunan. Ito kasi yung binigay ng SSS. Ang makukuha naman ay 40,000 pesos. Pero yung mga normal, let's say cesarean delivery or normal delivery, basta hindi sila solo parent or hindi nakunan, ang multiplier niyan ay 105 days at 70,000 pesos yung pwedeng makuha sa SSS nga. So, yun yung qualifier para makuha ang SSS maternity benefit at nadagdag na rin natin kung paano mo makukuha yung pinakamataas na benepisyo mula sa SSS maternity benefit mo. May mga karagdagang katanungan tungkol dito na paano nga naman kung matagal nang hindi naguhulog, halimbawa 5 taon na, 4 na taon na, anong dapat gawin? Pwede pa bang makakuha ng SSS maternity benefit? Pwede ka pa rin naman makakuha, basta ituloy mo lang yung hulog mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa SSS branch para i-reactivate to. Basta naghulog ka for that month, automatically, pwede na siya maging qualifier para doon sa SSS maternity benefit na i-claim mo nga. So in essence, sa pag-usapan natin kung paano nga ba makompute yung maternity benefit, kasi pinag-usapan natin yung semester of contingency, inalam din natin yung 12-month period immediately preceding that semester, at kinuha din natin yung at least 6 highest monthly contribution. At yung monthly salary credit, i-divide mo lang by 180, which is makukuha mo katulad nito. Ito siya. At kapag minultiply mo, depende sa category mo, makukuha mo is either 70,000 pesos, 80,000 pesos, or 40,000 pesos. At kung may mga karagdagang tanong kayo tungkol sa requirements ng SSS maternity benefit, pinag-usapan namin yan sa hiwalay na video. Mas maganda na i-check nyo yung complete guide ng SSS maternity benefit. Although yung iba dito is naulit lang doon sa previous video, pero may mga na-discuss tayo doon na pwedeng naging tanong nyo na rin at na-cover din sa video na yon. At speaking of that video, pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong. And also, kung gusto nyo mag-generate ng advanced PRN sa SSS, lalo kung nagkaplano kayo magbuntis, pinakita rin namin yan sa hiwalay na video. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!